Jericho Rosales at Janine Gutierrez, umami na sila at sweet na sweet sa kanilang food trip sa Japan. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Natunaw ang puso ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez with kanilang Sweet Japan Adventure. Natutunan ang puso ng mag-asawang celebrity na sina Jericho at Janine sa kanilang pagbabahagi ng mga magagandang sandali mula sa kanilang matamis na pagkikipagsapalaran sa Japan. Si Jericho Rosales ay isang aktor, modelo at recording artist ay patuloy na nakakuha ng mga puso sa kanyang kagandahan sa labas ng screen. Ang Jericho ay naging isang pambahay na pangalan sa paglipas ng mga taon. Siya ay pari sa mga namumunang babae tulad ni Christine Hermosa at Heart Evangelista na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakamamahal na bituin sa Philippine entertainment. Bagamat masayang ikinasal si Jericho sa modelong si Kim Jones, nagulat ang mga tagahanga ng mga kamakailang pangyayari sa kanyang personal na buhay. Kamakailan ay nagpost ang aktor sa isang heartfelt birthday greeting para kay Janine Gutierrez na pumukaw sa madla or social media. Sa Instagram, ibinahagi ni Jericho ang isang simpleng ngunit makabuluhang mensahe para kay Janine, ang kanyang kasintahan na nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa kanilang relasyon matapos ang ilang buwan ng haka-haka at pagkikita. Opisyal na kinumpirma ng mag-asawa ang kanilang pagmamahalan na nagpapagulo sa kanilang mga taga-suporta. Jericho Rosales at Janine Gutierrez, dagdag pa na binahagi ni Jericho at Janine ang mga snippet ng kanilang adventure sa Japan na itinampok ni Janine sa kanyang pinakabagong YouTube vlog na pinagmagatang I'm Back, na idokumento ng mga vlog ang kanilang food escapades sa Tokyo, kung saan dumalo rin si Janine sa prestihiyosong Tokyo International Film Festival. Nakuna ng video ang magaan at tapat na mga sandali ng mag-asawa na nagpapakita sa kanilang chemistry at nagbabahagi ng pagmamahal at pagalugad ng mga bagong lutuin. Ang mapaglarong ngunit mapagmahal na skills ni Jericho ay sumikat habang pinupuri niya si Janine para sa kanyang hindi nagkakamaling pagpili ng mga restaurant. Ang kanilang matatamis na sandali kasama ang kanilang mga magkaparehong hilig sa pagkain at paglalakbay ay umalingaw sa mga tagahanga na hindi nasiyahan sa mga pakikipagsapalaran ng dulo. Ang namumulaklak na pag-ibigan at down-to-earth na alindog ni Jericho at Janine ay patuloy na nakakaakit sa mga manonood na nagpapatunay na ang pagmamahal at kaligayahan ay laging nagniningning kapag pinagsasaluhan. At sa kabilang banda, Paolo Avellino confessed about their date with Kim Chiu, what really happened when they met. Sa kabila ng pagtatapos at paggawa ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim, tila hindi rin mapigilan magkita-kita sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Ayon sa napag-usapan sa Marisol Academy, ang kanilang pagtutulungan at pagsasama ay patuloy pa rin na nagbibigay sa mga tao ng dahilan upang isipin na may posibleng namamagitan sa espesyal na relasyon ng kanilang dalawa. Sa likod ng kamera, tila hindi rin sila magkasawang magkasama. Ayon sa mga ulat, kahit matapos ang opisyal na taping ng serye, hindi pa rin nawawala ang kanilang regular na pagkikita. 2 bisis kada linggo ay nadadaragdagan pa ang kanilang pag-uusap at pagkikita na tila nagsasaad ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Marami sa mga tagahanga ang napaisip at nagtatanong kung mayroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Marami sa mga tagahanga ang napaisip at nagtatanong kung mayroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Avellino bukod sa professional na pagtatrabaho. Ang kanilang pagkakaroon ng regular na interaksyon sa labas ng trabaho ay nagpapahiwatig ng posibleng paglago ng kanilang samahan. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga kwento ng pag-unlad sa personal na ugnayan sa pagitan ng mga nagtatrabaho at magkasama sa proyekto. Ito ay nagbibigay sa mga manunood ng higit pang rason upang magka-interes sa kanilang pinagdadaanan. Bukod sa kanilang mahusay na pagganap sa serye, tila napukaw din ang kanilang presensya sa isa't isa ang interes ng publiko. Mula sa mga simpleng pag-uusap hanggang sa mga larawang nagpapakita ng kanilang masaya at magaan na pakikitungo, ang mga detalye ay patuloy na nagpapakilig at nagpapasalusog sa usapin ng kanilang potensyal na pagiging magkatambal sa tunay na buhay. Ito ay nagdulot ng malaking interes at paghanga mula sa kanilang mga taga-suporta at mga tagahanga sa kasalukuyang kalang industriya ng showbiz. Ang mga personal na buhay ng mga artista ay madalas na napag-uusapan at pinagtutuunan ng pansin ng madla. Ang mga pangyayari sa likod ng kamera ay patuloy na bumibigyang buhay sa mga teorya at spekulasyon ng mga netizens at mga tagahanga.
Ang patuloy na nagpapakita kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagdudulot ng pagtatanong kung gaano kadalas ang kanilang pagkikipag-ugnayan at kung ano ang tunay na kalagayan ng kanilang samahan. Bagamat maaaring hindi ito direktang kinumpirma ng kanyang mga kinakatawan, ang patuloy na presensya ng kanilang mga pangalan sa mga baleta at sosyal na media na nagbibigay ng sapat na dahilan para pag-usapan ang kanilang mga ginagalawang pribadong buhay. Ang kanilang mga larawan ng magkasama at mga paglalagay ng mga pahayag mula sa kanilang mga taga-suporta ay nagbibigay diin ng kumpirmasyon sa mga lumabas na balita at chismis. Sa kabuuan, ang pagkikita ni Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang pagtatapos ng What's Wrong with Secretary Kim ay nagbibigay ng rason upang ang mga taga-suporta ng mga tagahanga na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang personal na buhay. At habang sa kabilang balita naman, Kobe handang lafangin lahat ng iniluto ni Kailin sa Pasko. Wish ng celebrity basketball player na si Kobe Parast na makasama ngayong Pasko at bagong taon ang kanyang pamilya at iba pang mahal sa buhay. Ibinahagi ng binata ang kanyang mga plano ngayong holiday season, particular na sa darating na Noche Buena at sa mismong araw ng Pasko. Ayon kay Kobe, wishing and hoping siya na makasama ang kanyang mga magulang. Pero kung hindi sila magbibigyan ng chance na magkaroon ng reunion, baka raw si Kailin Alcantara ang makakasama niya sa Christmas. I know they're busy. My mom's in Europe. My dad's busy with the side of his family. So hopefully, makasama ko sila. But if not, I'll be with Kailin and her family. Pahayag pa ni Kobe sa panayam ng GMA. Chika pa ng Cager sakaling sila ng Kapuso actors ang magkasama sa pagse-celebrate ng Pasko. Sana kahit anong lutuin ni Kai, makain ko. Pero ang sabi ni Kylie, hindi raw siya marunong magluto, ngunit susubukan daw niyang mag-try ng ilang putahi. Para kay Kobe, ilang linggo na ang nakakaraan ay kinumpirma ng basketball player sa isang interview na nasa dating stage na sila ngayon ni Kylie. Pero naniniwala ang kanilang mga fans at mga suporta na matagal na silang magjowa base sa mga naglalabasang litrato at video nila sa social media. Sa isang panayam natanong si Kobe kung kailan niya na-realize na crush niya si Kylie. Sagot ng basketballista, early this year. Kasunod nito, nabanggit niya ang mga qualities ng isang babae na attractive para sa kanya. Someone who is caring and respectful. Next question sa kanya, how do you feel about a girl who's passionate about her career and hobbies? It means everything to me, sabi pa ni Kobe Parast. At habang sa kabilang banda naman, Keizo Kinochi, never naging kabit ni Richard, hindi nga kami friends. Never as in never naging jowa o kabit ni Richard Gutierrez, ang Kapuso actress at abot kamay na pangarap star na si Keizo Kinochi. Mariing itinanggi ni Keizo na siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pagsasama ni na Richard at Sara Labati bilang mag-asawa. Muling napag-usapan ng issue nito sa nakaraang episode ng Lutong Bahay sa GMA sa JTV matapos ungkatin ng host ng programa na si Mikey Quintos ang matitinding intriga about Keizo.